dear beloved, Boss Mike Cervera. Sa ano, Ako, eto na, opinion ni Trillanes, alam nyo naman to. Nako, matalino to. Ano yung opinion ni Trillanes? Pakinggan nyo. sir, let me ask you your opinion dun sa ano progress or lack of progress doon sa impeachment complaints versus VP sa Duterte. Kasi we talked to, I think it was Benny Abante, di ba? Pakinggan ninyo mga kababayan para maunawaan ninyo nang hindi kayo naguguluhan kung ano ba mga planong dapat gawin sa impeachment ni Sara para mawala na ng tuluyan yan. Kung kasi si Benny Benny Abante, Abante. ang sabi niya parang nanlalamig na raw ang Kongreso dun sa pag-abante ng tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara at baka daw mauna pa ang maunahin pa yung eleksyon kung sakaling paandarin pa ito. Baka naman natatakot na yung mga kongreso. Natakot yata yung Quadcom eh. Takot kayo, no? Aminin nyo na. Ano po yung Thank you naman, Ronald Alfonso. Love you. tingin doon? Ang sinasabi ko nga po ay at this point, meron pong tatlong possibilities lang. Nako, tatlong posibilidad, mga kababayan, para mawakasan na ang kasamaan. Diyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawa, kung Una, ibabasura yung impeachment niya. Pangalawa, itutulak siya ngayong Kongreso, itutulak siya ngayong kongreso. ngayong set ng Senado ang magliliti sa kanya, Hmm. or palalagpasin hanggang sa sa susunod na Kongreso. Meaning, Ikatlo, baka palalagpasin sa susunod na na kongreso at doon magkakaalaman to. yung mga bagong senador ang lilitis. So, yan Yung bagong senador ang lilitis. Kaya mga kababayan, mukhang napaganda pa to. Kaya kung ako sa inyo, iboto nyo yung alam nyo. Kung pro-impeachment kayo, iboto nyo yung mga senador na boboto ng oo. ang tatlong posibilidad. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero, ang Alam nyo na mga kababayan yan yung tatlong posibilidad. Mabasura. Ano ng kongreso, ipapatapos itong itong eleksyon. Or, mga kababayan, doon na nga, ipapasa. Didinggin yung impeachment ni Sara. Pagkatapos na ang eleksyon, mga kababayan. At boboto tayo ng mga senador. 12 yan. Yung 12 mga kababayan, nako, mahalaga yung boto nyo dyan. Nakasalalay sa kamay ninyo yan. Kung sino iboboto nyo, na mga pro-impeachment at anti-impeachment. isipin po natin, meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. So, kailangan mo lang talaga dito is, it's a wait and see game at this point. Pero alam nyo mga kababayan, pagkatapos ng eleksyon, malaking may malaking epekto yung eleksyon na yan. Pag natalo si Digong sa Davao, nako, sigurado, eto kasunod. Kaya sa mga taga Davao, pagka si Sara, si Digong, hindi nyo binoto, sigurado, shoot sa banga si Sara. Dahil isipin ng mga tao, iisipin ng mga politiko, wala nang asim ang mga Duterte. Kasi kagaya nung, di ba yung sa ICC dati, sabi nun, talagang hindi pwede. Ipapakulong pa raw kung sino yung mag-cooperate. Talagang mahigpit yung mga pananalita nun. Correct. Nung panahon ni Digong, kung sino daw yung mga magdidemanda sa ICC, nako, daming banta nun. Pero kinalaunan, di ba? Bukas,
sa posibilidad, then eventually, kung sa Interpol padadaanin, wala magagawa, hindi paparesto. So nakita natin how the public communications or external communications change over time. So we'll have to wait ano talaga ang As Senator, are you willing to give estimates or percentages dun sa mga tatlong possibility na binanggit mo? At this point in time, base lang ito dun sa ating pag-analisa, baka hindi, malabo na yung pagbasura. Kasi talagang is, against the interest of the Marcos administration, may basura to. So mga 0% yun? Na lang, 0%. zero yan. Sabihin mo na lang 1. Sabihin mo 1%. 1%. Tapos merong kang itong dalawang senaryo na ngayon ipapasa o ano. So, sabihin na lang natin, kahit kalahati. 50-50. Kahit kalahati. 50-50. Siguro 49.5. Talagang minority pa eh. Ang point kasi naman natin dito is yung parang it's against their interest kasi. Hindi nila masasabi yan because of the nature ng political environment ngayon, mag-eleksyon, at itong Duterte, admittedly, may influensya sila sa Mindanao. So ayaw mo naman yan i-alienate kung ikaw yung Marcos administration. So kaya they will have to finesse their communications wherein kung may mangyaring impeachment, palalabasin nila, hindi sa amin yan. No? Ang comparison ko niyan, kagaya nung panahon niya, nila Sec. Ronald noon, yung Supreme Court Chief Justice Corona, nung tinulak yung impeachment, hindi naman openly nagsasalita si President Aquino noon, si Pinoy na supportahan yung impeachment or ituloy niyan. Wala nang ganun eh. Oo nga. Bigtangan na lang yun. Pero kung sakasakali, Senator, kung itutuloy sa next Congress na yon, anong posibilidad doon? Kasi sabi sa amin ni Congressman Benny Abante, kapag ganyan, para hindi daw ma-trigger yung 1-year immunity, kasi baka pag final na yun, i-junk, magkakaroon siya ng 1-year immunity, no? Di 2026 na yon. So ang iniisip nila, wag na daw padaanin muna sa Committee on Justice, i-refile na lang. Si Ballpoint man, napansin pa si Sarah. Sa next Congress, at tingin nyo mas plausible yung scenario na yon? Kasi kung i-refile na hindi dumaan, hindi nagumpisa yung impeachment process ngayon, wala yung 1 year na yon. Pagka-file siguro July, August, pwede na nilang umpisahan ulit. Ang sinasabi ko po kanina na itatransmit sa Senado after the elections, pero before the end of this Congress. No? So ngayon, magtutuloy-tuloy yung pagmilitis dun sa susunod na set ng Senado. Naiintindihan nyo mga kababayan, ipapasa ngayon yung impeachment, pero ang paglilitis, pagkatapos na ng eleksyon. Kaya mga kababayan, ulitin ko lang. Tulad na sinabi ni Ballpoint Man, kailangan nating mamili ng mga senador na pro-impeachment. Yung may bayag, gano'n. Hindi mo na kailangan i-reset. Hindi na mo na kailangan mag-antay ng 1 year. Kasi ang sabi po nung ibang abogado, ang impeachment trial para yung kunyari sa Sandigan Bayan, Pasay Judicial. Tatlong Pasay juez. Pagka nag-retire yung isa, hindi naman ibig sabihin nun uulit na presentation of evidence for the benefit of the new justice. Correct. So kahit na may 12 senators, dito sila, tapos natapos yung termino ng 12, kapalit yung 12, dito-tuloy tayo yun. At kung regardless kung anong stage na ng impeachment trial. At maliwanag naman yun sa Constitution. Wala akong nakalagay doon na sinasabi pagka natapos yung Congress, yung kunyari 19th Congress ngayon, magbabak kasi yung impeachment. Wala akong ganun. Very clear sa conditions ng impeachment trial na continue siya. It's Established siya, Established siya, Senator. It's a quasi-judicial function. Yes. So, hindi siya, baliwala yung pagpapalit ng mga member
ng chamber na nagtatry. Parang, Kasi, Opo. parang Senator, yung sinasabi nyo, yung proseso sa Senado na pag-file ng bill, na pag hindi na-aprobahan dun sa termino ng mga senador, hindi na siya pwedeng ulitin. Kailangan mag-refile uli. Paano? Legislative million. Pero dito sa impeachment, ang sinasabi nyo, quasi-judicial court yan. So hindi pwedeng magpatuloy yung kaso na na-file kahit may mga bago ng mga senador. No, Yun naman pala. Kaya pwede na isang pa. Sampa nyo na yan. Nang magkaalaman na. sinasabi niyong distinction between the Senate as a legislative Merong chismis dito ni si Mona Luis. Boss Mike, considered na ibibigay ang impeachment. O, paano ngayon yan? Kung totoo itong sinasabi ni Mona, yung mga iglesia ba, sasang-ayon kay Pangulo? Dahil si Pangulo, sinabi consider na yung impeachment ni Sara. Tanong ko lang sasang-ayon ba kayo, mga kapatid natin sa iglesia? Kinonsider na ni Pangulo. Susuportahan nyo kaya si Pangulo? Tulad ng pagsuporta nyo, yan, magkakaalaman kung ano talaga ang totoo dyan. Diba? Yari kayo ngayon. Hindi nyo maloloko si Pangulo. Matalino yun tuloy. institution at saka yung Senate as a quasi-judicial court na nag-hear ng kaso ng impeachment. Opo. Ganun po mismo yung how the Constitution treated itong impeachment trial. Hindi po siya nakakabit sa legislation. Pero, sir, Sen, Alam nyo, ang talino talaga ni Trillanes, Hindi ko alam kung paano niya pa na pinagkakasya yung mga ganyang mga bagay sa utak niya. Kaya nga swerte ng mga taga-Caloocan. Biruin ninyo, mga taga-Caloocan, magkakaroon kayo ng mayor, gwapo katulad ko. Tapos matalino pa. Nako! Sa totoo lang, bonus na lang yung gwapo. Ang pinakamahalaga yung talino. Diba? Diba? Bakit hindi kaya pagandahan ng lalaki na lang labanan dyan sa Caloocan? Diba, no? have you been in any discussion with the or any talk with the members of the House leadership, and are they partial to this to this scenario? Totoo yan, yung mga senaryo na yan. Ano na lang yan? Puro espekulasyon. Sabi ni Gemaline Perez, kung baga, Boss Mike, pinadama lang sila. Ganon talaga. Ganon talaga si Pangulo. Hindi nyo maaarok kung ano talaga nasa isip nito. Nagpapasalamat pa yan, At kung ano-ano pang magagandang salita yung sinabi dito. Yung the possibility of having the impeachment go through after the elections na? Ano po, no? Ito naman base lang sa ating analysis at sa mga hagip-hagip na... Ang galing nga ng analysis ni ni Trillanes. Ang galing talaga. Alam nyo kaya ako bumilib dyan Ang galing niya mag-analisa. Yung mga mangyayari. Ngayon, nahulaan niya na Ganong kagaling si Trillanes. Yung mga mangyayari ngayon na-predict niya na yan. Nung panahon na senador siya, lahat ng nangyayari na to, sinabi niya na. Galing, no? Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, huwag nyo nang hayaan sa mga taga-Caloocan. Huwag nyo nang hayaan pa na mawalan kayo at subukan ninyo ang isang Trillanes naman. No? Baka naman, Sabi nga ni Jocelyn, matalino na, gwapo pa. Siyang ka pa. Kapag kaganyan ang lalaki, yung mga babae, nahuhubad ang panty. Our beloved Boss Mike, Severo.